Taong 2004 pa umano nang simulan ng mga Parohinog ang kanilang illegal drug trade. Nagsimula ang mga ito sa maliliit na kilo ng shabu na isinusupply sa mga kalapitbayan sa Ozamis City. Di kalaunan ay kinailangan na ng mga Parohinog na umangkat sa mas malaking supplier. At sa New Bilibid Prison nga kumukuha ang mga ito ng kanilang supply. Ito ang mga isinawalat ni Police Chief Inspector Jovi Espinido. Ayon sa hepe ng Ozamis City Police, mismong mga saksi at hitman ng mga Parohinog ang nagsabi nito sa kanya. Nagkaroon ng lakas ng loob ang mga ito na magsalita matapos mamatay si Ozamis City Mayor Reynaldo Parohinog. NBP, galing sa NBP, according din sa yung nagtestimony na nahuli natin at saka yung hitman nila na sumuko na sa atin, NBP daw galing. Hindi lang sibilyan ang sangkot sa illegal drug trade ng mga Parohinog, kundi may mga pulis na nagsisilbi rin umanong protektor ng kanilang illegal na gawain sa lugar. Kahapon, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 2 milyong pisong pabuya sa sino man makakatugis o makakapagsuplong, buhay o patay man sa mga pulis sa sangkot sa illegal drug trade sa Ozamis. Information revealed na mayroong kasamang mga pulis na involved sa mga Parohinog na gawain. No, siguro sa kay Presidente yon, talagang sa information, sa kumpleto man yan sa kanya, but talagang totoo yan na talagang mayroon mga pulis na hindi ko lang maano kung ilan, basta kay yung sabi niya mayroon, talagang mayroon. Ayon kay Espinido, hindi siya nagkulang sa pagbibigay babala sa pamilya Parohinog nang siya ay madestino sa Ozamis. Kinausap niya mga ito subalit kailanman ay hindi umamin. Talagang magsabi lang na wala explanation, na politika lang yung lahat, politika. Kahapon ay nabigyan ng parangal si Espinido dahil sa naging ambag nito sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Camp Crame.